Masaya sana ang pagsasama nilang mag-asawa kung hindi lang ito inagaw ng kanyang stepsister. Si Madeline ay mabuting ina at asawa. Role model niya ang kanyang yumaong ina. Ngunit sa muling pag-aasawa ng kanyang ama at pagpasok ng mga ito sa buhay nila, masisira ang lahat, maging ang buhay na pinangarap niya ay kaiinggitan ng stepsister niya at aagawin sa kanya. Sa muli niyang pagbabalik at paghiganti, mabawi kaya muli ni Madeline ang buhay na dapat naman talaga ay sa kanya? Saan tayo today, Daddy? I don't know. May meeting pa kasi si Daddy Sean. Pwede bang kay Lolo and Lola ka muna? Punta lang muna si Daddy sa work, then sunduin kita sa kanila. Pakiusap ni Digo sa kanyang anak. Sumimangot naman ito. But you promise, sabi mo ipapasyal mo ko today. Maktol naman ni Sean. Napabuntong hininga si Digo. Kundi lang rin naman biglaan ang meeting, hindi naman sana siya masisira sa kanyang anak. Mahalaga lang kasi ang meeting ngayon dahil may inaagapan siyang property na maganda sana para sa bagong branch na balak niyang itayo. Sorry talaga anak, uuwi din naman ako. Nagtatalo na naman kayong mag-ama. Bigla na lamang sumulpot si Cherry. Digo, palagi ka na lang tutok sa trabaho mo. Naiintindihan ko naman pero paano naman itong si Sean? Tita, si Daddy po kasi aalis today. I'm sad tita kasi pinangako ni Daddy na gagala po kami. Sumbong pa ng anak niya kay Cherry. Mahalaga lang to, Cherry. Pangako babawi ako sa inyo kapag tapos na ang deal na to. Last month pa kami nag-aabang sa pagtawag ng owner eh. Ngayong nagpatawag na siya ng meeting, I can't let this slide, Cherry. Sige na, basta after meeting umuwi ka agad, okay? We will wait you here. Sige na, ako na munang bahala kay Sean. Buti na lang talaga nandito si Cherry. Salamat, maasahan ka talaga. Ngumiti naman ito bago kinausap na si Sean upang libangin. Si Cherry lang talaga ang madalas niyang asahan when it comes to his son Sean. Simula nang iwan sila ni Madeline, wala na siyang inatupag kundi ang mag-focus sa trabaho. But still, he's past hunting him. Sino ba naman ang makakalimot agad sa ginawa ng asawa niya? Iniwan lang naman siya nito at sumama sa ibang lalaki. Masakit until now, pero kahit papaano, kinaya ni Digo para sa kanyang anak na si Sean. At sa tulong na rin ni Cherry, si Cherry na step-sister ni Madeline. Maging ang ama ni Madeline, walang ideya kung ano bang pumasok sa utak ng anak nito para bigla na lang silang iwan. Ang huling natatandaan lang ni Digo, maayos naman sila at mahal nila ang isa't isa. O baka nga tama si Cherry, minahal lang ni Madeline ang sarili nito. Pagak siyang natawa. Bakit ba kasi pumasok na naman sa isipan niya ang ex niya? Ex niya na ito pero hindi pa rin maikakaila na kasal pa rin sila. Inaayos niya na ang annulment. Si Madeline na lang naman ang walang paramdam sa kanya. Dahilan para mapending ang annulment. Winaksi na ni Digo sa isipan niya ang kanyang ex. Sa lugar na sinet up ng sekretarya niya dumiretso si Digo. Inayos niya ang kanyang tie bago pumasok. Good day, Mr. Evangelista. Nakipagkamay siya at ganun din naman ito. Mr. De Leon, nice to meet you. Wika naman ito. Ngunit kung iniisip mong ako ang owner, mali ka. Dahil ako lang ang representative ni Ma'am Madeline. Napakunot ang noo ni Digo. May pumasok na babae at halos lumuwa ang mata niya sa gulat. Am I late? Walang emosyong tanong ni Madeline bago siya sinulyapan. It's so nice to see you again, dear husband. Umiti ito sa kanya na para bang walang nagawang kasalanan. Napangisi si Madeline. Tumawag kasi si Gordon na nandoon na daw si Digo. Kaya naman agad siyang bumaba sa kotse upang pumasok na at unang sulyap pa lang niya kay Digo. Halo-halo na ang emosyon niya. Ngunit nagawa niyang itago ang lahat ng yun. Hindi pwedeng bumigay at magpahalata dahil kapag naging mahina na naman siya, hindi na matutuloy ang planong matagal niyang pinaghandaan. 5 taon niyang tiniis na hindi makita ang anak niyang si Sean. Ngayon palang magsisimula ang laban na sinimula ni Cherry. Babawiin ni Madeline ang buhay niyang inagaw ng kanyang stepsister. Madeline? Nauutal pa si Digo dahil sa gulat. Yes, ako nga. Why? Para ka namang nakakita ng multo, Digo. Hindi naman ako patay ah. Hindi ka ba uupo? Tanong niya pa rito. Ikaw ang may-ari ng property na kinukuha ko? Yes.
Is there a problem with that, Digo? Hindi nito matago ang galit sa kanya, and she's very aware na nagtanim ito ng galit at kinamumuhian siya nito. Bakit gumamit ka pa ng iba para lang maitago ang identity mo? Sobrang nahihiya ka bang humarap sa akin? Natawa pa si Digo, ngunit mas natawa siya. You're joking, right? Kasi naman kung nahihiya ako, sa tingin mo bakit ako nandito sa harapan mo ngayon, Digo? Don't make me laugh. Tahimik lang si Gordon na nakamasid. Why don't we eat first? Well, palagi ako sa restaurant na to at masarap ang steak nila. Humiwa siya ng steak bago ito sinubo at nginuya sa harapan ni Digo. 5 years na pala simula nang bigla akong mawala. For sure, naka-move on ka na. Sarcastic kanyang wika. I like this medium rare, sobrang malasa. Dagdag pa ni Madeline. Gets ko na. Tinitigan sila ni Digo. So balak mo palang ipamukha sa akin na mas mayaman ang ipinalit mo sa akin. Tumayo si Madeline. Wow! Bravo! Bravo, Digo! Who told you that? Si Cherry ba? Sobrang nabibilib na ako ngayon pa lang. Sumenya si Madeline kay Gordon upang ilabas ang complete papers para sa property. Hindi ka na ba interesado sa gusto mong makuha? Hindi ko naman ugali ang magsama ng personal na buhay sa business. Siguro naman nagigets mo ko. Pinapahiya mo lang ang sarili mo, Madeline. Sobrang kapal ng mukha mo para humarap pa sa akin. Kasasabi ko lang na hindi ko ugaling isama ang personal kong buhay sa business. Are you deaf? You heard me loud and clear. Isisigaw ko ba mismo sa tenga mo? Pagmamaldita ni Madeline, ngunit tumawa din siya. Sobrang maldita ko ba? I'm not here kasi to apologize sa'yo. Business ang pinunta ko dito, Mr. Evangelista. Malawak ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi mo man lang ba itatanong si Sean? Para bang sinaksak ang puso ni Madeline, ngunit nagawa niyang maitawid ang magiging reaksyon niya. Inaalagaan mo naman siguro siya ng maayos. Sino nga bang ipinalit mo sa akin na magiging mami ni Sean? Si Cherry ba? OMG, mukhang masaya to, Digo. Pumalakpak pa si Madeline. Well, sulitin na ninyong dalawa dahil bilang na ang araw na makakasama mo si Sean. Tumayo si Madeline at iniwan si Digo. Ayos ka lang ba? Labis ang pag-aalala ni Gordon nang makapasok na siya sa kotse. Nagunahan ng luha ni Madeline nang makaupo siya. Si Sean, sa tingin mo ba? Hindi niya itatakas ang anak namin. Relax ka lang, Madeline. Hindi ka nila pwedeng makita na ganito. You need to be strong para sa mga plano mo at sa pagbawi sa buhay mong inagaw ni Cherry. Tandaan mo na si Cherry ang may pakana ng lahat. Pero hindi ko naman inaalis sa iyo na magalit kay Digo. Pero you also need to understand na nalaso na ni Cherry ang utak niya. Since nawala ka bigla that day, what do you want him to expect? Sumabay pa ang mga paratang na ginawa ni Cherry. Kaya kailangan mong unti-untiin hanggang sa maibalik mo kay Cherry ang lahat ng sakit na dinanas mo. Pangalawang buhay mo na to't sana wag masayang ang lahat. Tumango siya sa mga sinabi ni Gordon. Si Gordon ay ang naging katuwang niya at ang sumagip sa kanya mula sa kamatayan. Bading si Gordon, ngunit dahil kailangan sa plano na magpanggap itong lalaki, tinago nito ang totoong identity sa lahat. Without you, baka patay na ako. O kung makaligtas man ako sa bingit ng kamatayan, baka palaboy na ako, Gordon. Masaya akong tulungan ka, sister ko. Be strong. Simula pa lang ito ng paghiganti mo sa stepsister mong sobrang itim ng budhi at mapangmanipula. Sa loob ng 5 taon, pagpapalakas ang inatupag ni Madeline. Nakasubaybay siyang palihim sa anak niya at maging kay Cherry at Digo. Mapait na tinitigan ni Madeline ang annulment papers na pinadala ng abogado ni Digo. Unang taon pa lang nang mawala siya, natanggap niya na ito at labis ang iyak at sakit na nadarama niya. Tipong lumalaban siya para mabuhay at makabalik sa mag-ama niya. Pero ito ang natanggap niya kay Digo and it turns out na nalaso na pala ito ni Cherry. Dahil nga planado ni Cherry ang lahat, maging ang kilos nito, hindi naman ito nagpakita ng masama sa kanya noon simula nang tanggapin niya itong stepsister. Palihim pala itong kumilos para ipatrabaho siya at gawa ng maling akusasyon upang makuha nito ang kanyang buhay.
Kaya naman, palihim din siyang kikilos at ipaparanas kay Cherry ang sakit na kanyang naranasan. Nilukot niya ito at binato sa basurahan. Samantalang si Digo, lutang pa rin habang iniisip ang naging interaction nila ni Madeline. "Daddy is here na." Natutuwang turo ni Cherry sa kanya. Agad naman siyang sinalubong ni Sean. "Daddy, papasyal na po ba tayo?" Masayang tanong ni Sean. Tumango siya bago pilit nang ngumiti. Tinitigan niya si Sean bago mahigpit na niyakap. "Hindi ako makakapayag anak na makuha ka niya." Bulong niya sa kanyang sarili. Gabi na nang makauwi sila mula sa pamamasyal. Tahimik lang si Digo at napansin pala ito ni Cherry. Kaya naman nang maihiganan niya si Sean ay kinausap na siya ni Cherry. "What's wrong? Kanina ka pa wala sa sarili." "She's back, Cherry. Madeline is back." Nanlaki naman ang mata ni Cherry sa gulat. "She's what?" Tila ba nabingi si Cherry sa sinabi niya, kaya nais nitong siguraduhin kung tama ang rinig nito. "She's back. And please lang, Cherry, don't let this Sean know. Hindi niya pwedeng makita ang mami niya dahil hindi ako makakapayag na kuhanin siya ni Madeline. 1 taon lang si Sean nang iwan kami ni Madeline. Tingin mo papayag ako na basta na lang siya nitong kuhanin? Sobrang kapal naman ang mukha niya para bumalik pa. Sobrang kapal. Nakakagigil ang malanding haliparot na yun." Galit na galit si Cherry. "Don't worry. Hindi naman ako makakapayag na kuhanin niya si Sean. Baka naman magpaawa siya sa'yo, Digo. Alalahanin mo na pinagpalit ka niya sa ibang lalaki. At baka nga iyon ang tumutulong sa kanya, kaya naging maayos ang buhay niya. Hindi rin dapat malaman ni Daddy to. Paniguradong masasaktan lang siya kapag nalaman niyang bumalik si Madeline." Wika pa ni Cherry na tinanguan niya. "Mauna na muna ako, may kailangan pa pala akong ayusin." "Gusto mo bang ihatid na kita? Tulog naman na si Sean. At saglit lang naman ang biyahe since hindi na traffic." Alok ni Digo. Ngunit tumanggi si Cherry kaya hinatid na lamang siya nito sa labas. May susundo naman daw kasi ditong kaibigan kaya hindi na siya nagpilit na ihatid ito. Agad na tinawagan ni Cherry si Dan. Si Dan ang tauhan niya na lumigpit kay Madeline noon. Kuyom ang kanyang kamao habang patungo sa pinagtataguan ni Dan. Sinundo siya ng driver niya at inihatid sa tinutuluyan ni Dan. Walang pasabing sinipa niya ng sunod-sunod ang pinto nito. "Sandali lang, lintik naman oh." Agad niya itong sinapak nang bumungad ito. "Buwisit ka? Buwisit kang lalaki ka? Sabi mo sa akin patay na si Madeline. Sabi mo wala na siyang buhay nang iwan mo siya sa ilog. Pero bakit buhay na buhay ang gagang yon? Kaya pala walang bangkay na nabalita kasi buhay pa si Madeline. Naging kampante ako, buwisit ka. Alam niya na ako ang nagpatapos sa buhay niya, Dan. Parehas tayong malilintikan kapag isiniwalat niyang ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Paniguradong may plano si Madeline." Biglang dinaga ang dibdib ni Cherry. "Buhay pa? Tinapos ko na ang buhay nun ah." Malutong na napamura si Dan. "Tonta, buhay na buhay. Nagkita na sila ni Digo kanina lang. Isa pa itong problema ko eh. What if bawiin niyang mag-ama sa akin? Dan, ngayon pa lang ako napapansin ni Digo. You need to fix this." "Wanted ako, Cherry. May ninakawan akong shop, di ba? Gusto mong mahuli ako agad? Umisip ka na lang kung paano mo malulusutan. Tapos na ako sa trabaho ko sa'yo. Immortal ang stepsister mo." Pinagsaraduhan na siya ni Dan ng pintuan. Mariin siyang napapikit bago inis na bumalik sa kotse. "Manong, sa bahay na." Utos niya sa driver. Kailangan niyang maging maingat. Pwede niyang itanggi basta walang ebidensya si Madeline. She needs to be careful. Tama, sa ngayon, makikiramdam muna siya. Hindi siya makakapayag na mabawi ni Madeline ang mag-ama. "Ma'am, nakipagkita po siya sa isang lalaki kaninang hating gabi." Inabot ng detective na kinuha niya ang litrato ni Cherry. Napangisi siya nang makita ang lalaking nasa litrato. Hindi niya makakalimutan kung sino ito. Tandang-tanda niya ang mukha ng taong bumaril sa kanya at sumaksak. Sa mga oras na ito, paniguradong tuliro na si Cherry. Inakala kasi nitong patay na siya na hindi naman nangyari dahil natulungan siya ni Gordon. Hindi naman niya mamadaliin ang lahat dahil ipaparanas din niya kay Cherry kung paano ang pinapatay ng paunti-unti.
Sige, subaybayan mo lang si Cherry. Utos niya na tinunguan ito bago lumabas sa kanyang office. Nandito siya ngayon sa opisina na si Gordon ang nagmamay-ari. Ipinaubayan nito lahat sa kanya dahil malaki ang tiwala nito at nais rin nito na makamtan niya ang hustisya na nararapat para sa kanya. Galing pala si detective dito, so kamusta naman? Tanong ni Gordon nang makapasok sa opisina. Pinakita niya ang litrato. Malamang nag-aaway na silang dalawa dahil hindi ka nagawang iligpit ng inutusan niya. Sa tingin mo, anong magiging hakbang niya? Ipapaligpit ka kaya niya ulit? Napaisip si Madeline. Sa tingin ko, hindi. Hindi siya basta kikilos lalo na ngayon na limitado ang pwede niyang magawa. Iniisip niyang maaring itanggi ang magiging paratang ko sa kanya. Kaya naman kailangan ko ng mabigat na ebidensya na hindi niya kayang lusutan. Sa ngayon, kailangan ko din maging maingat para hindi masira ang plano. That's my girl! Pinalakpakan pa siya ni Gordon. Ngayon, proceed na ako sa paglapit sa mag-ama ko. Wika niya bago sumilay ang makahulugang ngiti sa kanyang labi. Napadalaw ka, tol. Yeah, sobrang bored sa bahay. Wala naman si Sean sa bahay dahil kinuha na muna siya nila mom and dad. Kaya pala may time kang mag-inom today. Si Cherry ba, wala siya? Palagi pa naman nakabuntot sa'yo yun. Natawa si Carl. She's busy right now. Pero pumunta naman siya kanina. At wala rin namang masama na palagi siyang nasa bahay. Katuwang ko siya kay Sean. She's different from Madeline. Ngayon ko lang na-realize na ang tagal na pala niya sa tabi namin ng anak ko. So, balak mong patulan ng stepsister ng ex mo? Wala pa naman sa ganong point. Sa ngayon mas focus ako sa trabaho at sa anak ko. Lalo na ngayon na bumalik na si Madeline. At binantaan niya ako na babawiin si Sean. After 5 years, babalik siya na parang wala lang. Tapos gusto niyang kuhanin si Sean. Hindi ako makakapayag. Inis na sabi niya kay Carl. Speaking of your ex, ngumuso si Carl sa bandang likod niya. Si Madeline iyon, di ba? Mukhang wasted na. Inirapan ito ni Digo. Paki ko sa babaeng yun. She's nothing to me now. Napailing na lamang si Carl. Ngunit ilang sandali lang, narinig nila na binabastos na si Madeline. Hindi mo pa rin ba tutulungan? Kasi ako natutulong. Tol, babae pa rin naman si Madeline. Hindi naman counted na mabastos siya kahit na kinamumuhian mo pa. Naiiling na sabi ni Carl. Tumayo si Digo upang lapitan si Madeline na pinipilit ng isang lalaki. Wala itong laban dahil halatang may tama na ito ng alak. Leave her alone. Banta niya sa lalaki. Sino ka ba? I said leave her alone. Inambahan niya ito ng suntok, ngunit agad itong kumaripas ng takbo. Lihim na napangisi si Madeline nang buhatin siya ni Digo. Hindi naman talaga siya lasing, nais lang niyang mapansin siya nito. Dahil kailangan niyang mapalapit sa mag-ama upang madali na siyang magkaroon ng access para na rin makita ni Cherry na umaayon ng lahat sa kanya. Iniisip pa lang niya, natutuwa na agad siya sa magiging reaksyon ni Cherry. Napabuntong hininga si Digo bago sinulyapan ang nakapikit na si Madeline. Wala akong obligasyon sa'yo, pero dahil hindi naman masama ang ugali ko, ihahatid na kita sa bahay mo. O kaya naman ibigay mo sa akin ang number ng bago mong kinakasama para maipasundo na kita. Ngunit dumaing lang ito nang alugin niya bago bumalik na sa pagtulog. Saan niya ihahatid ang babaeng ito? Pinaglololoko mo ba ako? Pagak siyang natawa. Kung iiwan naman niya si Madeline sa club ni Carla, baka mabastos lang ulit ito. At kung sa daan naman, mapapahamak lang ito. Wala na ba talagang choice? Ngayon lang, Madeline. Ngayon lang. Sukal man sa loob, diniretso na ni Digo pa uwi sa bahay niya ang sasakyan. Madahan niyang inihiga si Madeline sa kama. Saglit siyang napagawi ng tingin sa makinis nitong hita, ngunit agad din niyang inalis ang kanyang tingin. This is stupid. Bulong niya bago kinumutan si Madeline. Ngunit nang akmang iiwan niya na ito, bigla na lamang siya nitong hinila pahiga. Mapungay ang mata nitong tumingin sa kanya bago siya inibabawan. Stop! Pigil niya rito. Aalisin na sana niya ito sa ibabaw niya nang mag-alis ito ng sagabal. Mali ang ideya na dalhin niya si Madeline sa kanyang bahay. Napalunok ng sunod-sunod si Digo.
Hindi ka ba nasasabik? Hindi man lang ako sumagi sa isipan mo? Hindi siya sumagot. You can do it. It's for free, Digo. Palay na ang lumalapit sa'yo. Hindi mo pa ba tutukain? Mabilis na sinakop ni Digo ang labi ni Madeline. Sobrang agresibo niya at hindi dinahandahan si Madeline. Lahat ng galit niya, ibinuhos niya ngayon. Hindi maingat si Digo. Kahit pa nasasaktan na siya, tuloy lang ito. Ngunit tiniis ito ni Madeline. Sa ngayon ay wala pa siyang magagawa para maalis ang galit nito dahil masyado itong nalaso ni Cherry. Isang matibay na katibayan ang kailangan niya dahil nawala na ang tiwala ng mga ito sa kanya. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Ngunit dahil gusto niyang abutan siya ni Cherry na nandito sa bahay ni Digo, hindi siya umalis sa kama. Hinintay niya kung anong oras magigising si Digo. At nang magising na ito, nagmulat na din siya. Wala itong imik nang umalis sa kama. Ganon din naman siya bago dinampot ang mga saplot. Ngunit may isang nawawala. Ito ang underwear mo. Inabot ito ni Digo. Matamis siyang umiti. I hope nag-enjoy ka, Digo. Sa tingin ko naman, sobrang sabik mo kasi at halos ayaw mong tumigil. Mas lalo kang gumaling sa romansa. I don't take compliments especially when it comes to you. Kibit-balikat siyang lumabas na sa silid at dumiretso sa baba. Tama nga siyang pupunta si Cherry. Gulat ito nang siya'y makita at para bang nais siya nitong saksakin sa mga oras na ito. Itinaas ni Madeline ang noo niya. At bakit naman kasi siya mahihiya? Asawa pa rin naman siya ni Digo kahit pagbali-baliktarin pa ni Cherry. Galit na galit at nanlilisik ang mata nito. What the heck is going on? Why are you here? Dinuro siya nito, ngunit kalmado lang siyang sumagot. Regular ka siguro dito, no? Natawa pa si Madeline. Masama bang nandito ako? In a relationship na ba si Digo sa'yo? Nakakainsultong tanong niya na ikinagalit lalo ni Cherry. Digo, paalisin mo yung babaeng yan at baka mawala ako sa katinuan mapatulan ko pa. Natawa siya bago sumulyap kay Digo. Salamat pala kagabi, mauna na ako ha. Sobrang nag-enjoy talaga ako, Digo. Kumindat pa siya bago muling bumaling kay Cherry. Bakit parang natatakot ka na nandito ko? Lumikot ang mata nito. Para ka na namang nakakita ng multo. Bakit, inaasahan mo bang patay na ako? Kita ni Madeline ang panginginig ng kamay ni Cherry. Chill. 5 taon lang naman akong hindi nagpakita pero buhay pa ako, Cherry. Gusto mo bang makasigurado? Pisilin mo ko. Kurutin o sampalin para sure na sure ka. Umalis ka na, Madeline. Si Digo na ang nag-utos sa kanya. Nilagyan pa rin ni Madeline ng ngiti ang kanyang labi. Una na ako. Next time, magbabaon ako ng extra na underwear para may magagamit ako kinabukasan. Nasira mo kasi yung underwear. Wika pa niya bago tuluyang lumabas. Ang kapal ng muka. Sobrang kapal. Pagak na tumawa si Cherry. Rinig na rinig niya ang gigil nito kahit nasa labas na siya. Sobrang natutuwa siya dahil balisa ito. Pumara ng taxi si Madeline. Sa opisina na siya nagpadiretso. What the heck is wrong with you? Pinatuloy mo ang babaeng iyon dito sa bahay mo? Buti nga wala pa si Sean eh. Are you out of your mind? Masakit na nga ang ulo ni Digo sa ginagawa ni Madeline na panggigipit sa kanya tungkol sa anak nila, pati ang property na gustong-gusto niyang makuha tapos dinadagdagan pa ni Cherry. Pwede bang tumahimik ka muna? Galit na nasigawan niya si Cherry. Sobrang naririndi na kasi siya sa boses nito. Sorry ha. Sorry kasi nagalala ako sa inyong mag-ama. Kasi ginugulo lang naman niyang isipan mo eh. Nasasaktan itong tumitig sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Digo. Mahal mo pa rin ba siya sa kabila ng mga ginawa niya sa inyong mag-ama? Lalo na sa'yo? Magising ka naman sa katotohanan na ako yung palaging nasa tabi habang siya kasama ang lalaki niya na pinalit sa'yo. I'm sorry. Usap na lang tayo kapag kalmado ka na, Cherry. Sa ngayon, hindi lang ito tungkol kay Madeline. Kailangan kong alamin kung anong plano niya para kay Sean. Ayokong mawalay si Sean sa akin. Kaya pwede bang wag mo na lang muna akong pakialamanan tungkol sa bagay na to? I really appreciate you, Cherry. But not right now. Iniwan niya si Cherry sa sala.
Dumiretso siya sa silid upang magbihis na dahil kailangan siya sa kumpanya. Hindi niya pwedeng mapabayaan ang trabaho. Nagawa mo? Oo sister, nakasama ko siya kagabi at kahit nagalit siya, alam kong nangungulila din siya sa akin. Yakap siya ni Gordon. That's my girl. Paniguradong umusok ang ilong ni Cherry kanina. But still, don't let your emotions na pangunahan ka dahil baka yan na makasira sa plano mo. Kailangan mong makahanap ng ebidensya para makulong na yung impokritang yun. Kumalas siya sa yakap. Para sa mag-ama ko, kahit pa sa ngayon lason pa rin ni Cherry ang isip ni Digo, titiisin ko. Lahat ng ginagawa ko, may magandang resulta ito Gordon. Siyempre naman, dapat may magandang resulta Madeline. Hindi dapat masayang ang ilang taon na pananahimik mo. Gordon, sa tingin mo ba, may pag-asa pang maayos kaming mag-asawa? Sa tingin mo ba, mahal pa rin niya ako? Sa 5 taon, si Cherry ang nasa tabi niya. Habang ako, sirang-sira sa kanila. Kapag si Sean lang ang nabawi ko, tingin mo ba, mababawi ko pa rin ang buhay ko? Hindi nga masasagot ang mga tanong na iyan sa ngayon, Madeline. Pero sa katagalan na nakakasama mo siya, ikaw mismo ang nakakaramdam kung sa tingin mo may pag-asa pang maayos kayo. Hangad ko talagang maging maayos kayo para kay Sean. Kung talagang mahal ka niya, hindi agad mawawala yun kahit gaano pa katagal. Iyan ang tandaan mo Madeline. Tumango siya at sinang-ayunan ng sinabi ni Gordon. Samantalang si Digo naman, pinuntahan ng anak niyang si Sean after ng out niya sa trabaho. Daddy! Kinarga niya ang anak. Gusto mo na bang umuwi? Uuwi mo na si Sean? Akala ko ba dito na muna siya sa amin? Takang tanong ng kanyang ina. Sa tingin ko naman maaasikaso ko na po si Sean. Sunod-sunod lang po kasi ang meetings, that's why. Pinutol siya ng kanyang ama. Sumunod ka. Utos nito bago nauna sa kanya. Binaba na muna niya si Sean at sinundan ng ama. Tahimik lang si Digo nang makarating sila sa mini office nito. Tungkol po ba saan daddy? Siya na ang nagsimula. Nasabi ni Cherry na dinala mo daw sa bahay mo yung ex mong si Madeline. Nasabi na pala ni Cherry. About that daddy, hindi ko naman kasi siya pwedeng iwan lang sa... We both know what you've been through since the day na umalis siya at sumama sa ibang lalaki. Ginagago ba niya tayo? Lumaki si Sean na walang inadigo. Kinalimutan mo na ba ang mga paghihirap mo at ang sakit na dinulot niya sa'yo? Si Cherry ang nasa tabi mo since that day. Umalis na siya sa buhay ninyong mag-ama kaya sana huwag mong tangkain na hayaan siyang bumalik pa. I know dad, pero sana maisip ninyo na ina pa rin siya na nangungulila sa anak. Gusto niyang kuhanin si Sean dad. Gusto ko siyang makausap ng maayos para hindi na dumating sa punto na maapektuhan pa si Sean. Sana bago siya umalis na isip niya ang bagay na yan. Napasigaw na ang kanyang ama. Pagdating sa anak ko, ako lang ang maaaring magdesisyon kung ano ang makakabuti sa kanya. Hindi ko na siya tatanggapin pa ulit. Pero para maging maayos para sa anak namin, pwede akong gumawa ng kasunduan. Ito lamang ang isinagot niya bago iniwan na ang ama niya. Ma'am, may gusto pong kumausap sa inyo. Napakunot ang noo ni Madeline. Wala naman kasi siyang inaasahang bisita at wala ding meeting. Babae o lalaki? Isa lang naman sa dalawang ito ang kanyang inaasahan. Kapag lalaki papasukin mo at kapag babae, ipaban mo dito sa buong building. Lalaki po ma'am, sagot ng kanyang sekretarya. Si Digo na ito malamang. Inayos ni Madeline ang sarili niya bago pa man pumasok si Digo. Prente siyang nakaupo habang nagkakape ng bungaran siya nito. Well, hindi na ako nagulat na nandito ka ngayon. Tumayo siya upang ito'y i-welcome. Nakipagkamay siya ngunit hindi ito tinanggap ni Digo. Ayaw? Di wag. Naggibit balikat siya bago hinayaan itong ilibot ang paningin sa kanyang office. So, office ba ito ng kinakasama mo? Sobrang swerte mo naman pala dahil mayaman din ang naging... Pinutol niya ito. I don't like talking my private life when I'm here, so please respect that. Bakit ka nga pala naparito? I'm here para kausapin ka tungkol kay Sean. Sige, bakit? May problema ba kung gusto ko makuha ang anak ko? Hindi pa ba sapat ang 5 taon na pamamalagi niya sa'yo? At kailan naging sapat ang 5 taon na yun, Madeline? Ikaw ang umalis,
Huwag kang umakto na ikaw ang biktima. Madiing wika ni Digo. Hindi nga ba akong biktima dito? Don't worry, don't be excited. Hindi magtatagal, ilalabas ko din lahat ng mga tanong na naglalaro sa isipan mo. Ngunit isa lang ang nasisiguro ko sa mga oras na to. Gusto mo pa din ako, Digo. Ramdam ko sa bawat halik mo. Tingin mo talaga makukuha mo ko basta ng gano'n na lang? After what you did? Don't make us laugh, Madeline. 5 taon, Madeline. 5 taon. Bakit hindi mo ilabas ang lalaking ipinalit mo sa akin? Hinayaan niya lang ito. Si Gordon ba? Siya ba ang ipinalit mo sa akin? Dahil ba mas mayaman siya? Hindi ba ako naging sapat sa'yo? Madeline, nagsisimula pa lang tayo nung umalis ka. 1 taon lang sesyon. Napakakapal ng mukha mo na bumalik na parang wala lang. Tapos sasabihin mo sa akin na babawiin mo si Sean? Hindi ka nga niya kilala, Madeline. Paano kung hindi naman talaga kita iniwan? Tingin mo maniniwala ko sa'yo? Ito ang dahilan kung bakit hindi niya masabi dahil hindi siya nito paniniwalaan. Mapait siyang natawa. I still love you, Digo. Walang nagbago. Hinaplos niya ang buhok nito. Masaya ako maayos mong napalaki si Sean. Salamat kasi naging ama ka sa kanya nung mga panahon na wala ko. Naiintindihan ko din kung hindi na ako, Digo. Stop doing this, Madeline. Wala akong planong tumigil. Sagot niya naman rito. Payag ako. Pwede mong hiramin si Sean pero hindi mo siya pwedeng kuhanin, Madeline. Masaya na kaming wala ka at sana. Tinitigan siya ni Digo. Sana hindi ka nalang bumalik pa. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko nung nawala ka. Mas gusto ko pang sinaksak mo na lang ako ng ilang beses. Mas pabor sa akin yun. Ngayon kapag nakikita kita nasusuka ako. Nasusuka ako kasi nagawa mo kaming ipagpalit sa ibang lalaki. Kami na mag-ama mo. Tumalikod na si Digo sa kanya. Pag-isipan mo ang sinabi ko. Ito lang ang kaya kong i-offer dahil bilang ina may karapatan ka kay Sean. Pero wala kang karapatan na ilayo siya sa akin dahil iniwan mo kami. Ikaw ang umalis. Lumabas na si Digo habang si Madeline halos mapaupo sa sobrang panghihina. Masakit ang pinagdaanan ni Madeline. Ngunit mas masakit pa rin talaga kapag narinig mo na mismo sa taong mahal mo na hindi ka na nito kailangan. Parang sinasaksak si Madeline sa puso sa mga oras nito habang tahimik siyang lumuluha. Kaya pa ba niya? Mababawi pa ba niya ang lahat kung kay Digo na mismo galing na sana? Hindi na lang siya bumalik? Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang itinayo siya ng kanyang sekretarya. Pakisarado ang pinto please. Humihikbi si Madeline. I'm fine. May naalala lang ako. Palusot niya pa sa kanyang sekretarya. Ma'am, kuha lang po ako ng tubig. Ngunit kailangan talaga niya ng kayakap sa mga oras na to, kaya niyakap na lang muna niya ang kanyang sekretarya. Inabutan siya ni Gordon na ganito. Pinalabas na muna nito ang sekretarya niya at agad siyang dinamayan. Shh! What happened? Stop crying, Madeline. Hinaplos-haplos nito ang buhok niya. Gordon, pinuntahan niya ako. Sobrang sakit na marinig mismo sa taong mahal ko na hindi niya na ako kailangan. Umiiyak na sumbong niya. Paano pa ako lalaban ito kung sinukuan na niya ako? Durog na naman ang puso ko, Gordon. Pinakalma na muna siya ni Gordon hanggang sa tumahan siya. Hindi ba't sinabi kong nalaso ni Cherry ang isipan nila? Lahat sila kinamumuhian ka, Madeline. Paano mo pa mapapatunayan sa kanila na ikaw talaga ang biktima dito kung susuko ka na? Madeline, nandito ka na, malapit ka na. Susuko ka pa ba ngayong lamang na lamang ka na kay Cherry? Pinapatatag ni Gordon ang kanyang loob. Gusto niya na hiramin ko lang si Sean. Dapat ba akong pumayag o hindi? Kuhanin ko na lang kaya si Sean at lumayo kami. Yun ba ang gusto ng puso mo? Hindi ba't ang inaasam ng puso mo ay mabuo ulit kayo? Sobrang hirap, Gordon. Pakiramdam ko, tadhana na ang naglalayo sa amin, Gordon. No, you can do this. Mababawi mo sila. Mababawi mo ang buhay mo, gets mo? You need to be strong. I need you to be strong. Ikinalma ni Madeline ang sarili niya bago tinapangan muli ang ekspresyon. Nadala siya ng emosyon niya. Nawala siya sa sarili at muntik nang bumigay. Tama si Gordon.
Hindi dapat siya sumuko. Sa huli sa kanya pa din ang panalo. Si Cherry ang uuwing luhaan. Sinipa ni Digo ang pinto sa club ni Carl bago dire-diretsong pumasok. Dahil kilala na siya ng bouncer na kaibigan ni Carl, hinayaan na lang siya nito. Bigyan mo ko ng hard. Super hard, Carl. Gusto kong malunod sa alak ngayong gabi. Mapait na tumawa si Digo. Bakit ba nasasaktan siya sa mga sinabi niya kay Madeline? Bakit apektado siya kahit na ito naman ang umiwan sa kanila? Problema mo. Not now, Carl. Wala ako sa mood. Okay, fine. Tol, nandito lang ako kung kailangan mo ng sandalan para umiyak. Bakit ko naman siya iiyakan? I'm done with her, Carl. Ubus na ang luha ko. Hulaan ko. Si Madeline ba? Sabi na nga ba't siya pa din eh. Tol, hindi mo naman kailangang itago sa akin. Kilala kita. Sa tingin mo hindi ko alam na siya pa rin ang nasa puso mo? Tol, kung hindi mo na siya mahal, bakit hindi mo magawang pansinin si Cherry? Take note. Si Cherry na nasa tabi ninyong mag-ama noon pa man na umalis si Madeline. Imbis na sumagot, tinungga ni Digo ang alak na inilapag ni Carl. Nakatanggap ng tawag si Madeline mula sa hindi niya kilalang numero. Ayaw sana niyang sagutin dahil nais na niyang ipahinga ang sarili. Big day na naman kasi bukas. Trabaho na naman kasabay ng pagpapaimbestiga niya kay Cherry. Who's this? Bungad niya habang nakaupo sa kama. Paniguradong kilala mo ko, Madeline. Hindi mo ko makakalimutan dahil ako ang bangungot mo. Pero hindi naman ako tumawag para bantaan ka. Tao ka ni Cherry? Ikaw ba yun? Ikaw ang lumigpit sa akin na hindi ako magawang tapusin? Natawa si Madeline. So bakit bigla ka napatawag? Tuso ka na, sabi ni Cherry. Naka-record si Madeline. At ikaw hindi. Nakangisi siya. Pero dahil kailangan ko ng mas matibay, sige, pakikinggan ko ang gusto mo. For sure hindi ka naman tumawag para lang asarin ako. Kailangan ko ng pera para makapagsimula ulit. Wanted ako at isa na lang naiisip kong paraan. Kailangan ko ng 1,000,000 para sa ebidensyang gusto mo. Paano ka nakakasigurado na magagamit ko nga yung ebidensya na yan? At paano ko makakasigurado na tutupad ka sa usapan? Mahirap magtiwala sa tuta ni Cherry. Kaliwaan sa mataong lugar. Ilapag mo ang pera at ilalapag ko yung ebidensya na kailangan mo. Footage ito ng usapan namin ni Cherry para sa pagpapaligpit sa'yo. Kasama na rin dito sa usapan ng ginawa niyang plano para palabasin na sumama ka sa ibang lalaki. Footage nating dalawa nung kasama kita habang nakatutok sa'yo ang kutsilyo na hawak ko. Lahat ng ikalilinis ng pangalan mo nandito sa akin, Madeline. 1,000,000 ang usapan, walang tawad. Sige, pero ako ang pipili sa lugar. Kailangan kong masiguro ang safety ko. Payag ako, pero kapag may pulis kang kasama o may iba kang plano, magsisi ka. Dahil kahit saan ka magpunta, sisiguraduhin kong susundan kita at idadamay ko yung anak mo. Pero kung susunod ka sa usapan, wala na akong problema sa'yo. Hintayin mo ang tawag ko. Bilin niya bago binaba ang tawag. Kailangan niyang pag-isipan ng mga kilos niya at kailangan niya itong ipaalam kay Gordon. Dahil hindi siya makakatulog, ay lumabas na muna si Madeline upang magpaantok. Naisipan niyang tumungo muna sa club ni Carl. Pagdating niya doon, napansin niya si Carl na may kausap. Hindi nga niya mamukaan sa una, pero nang makalapit siya, si Digo pala ito. Ayaw kong umuwi. Tol naman, napakatigas ng ulo mo. Dito lang ako, inom lang tayong. Natigilan ito nang mapasulyap sa kanya. Nandito pala ex ko eh. Tumawa ito. Wanna join us? Inom lang ba? Inabutan pa siya nito ng tagay, ngunit agad din itong binawi. Ay, wag na pala, kasi may kinakasama ka na. Baka magselos pa. Umalis ka na dito, alis na. Ngayon ay tinataboy naman siya nito. Pasensya na, Madeline. Nahihiya si Carl, ngunit wala naman itong magawa. Ngumiti na lang siya bago tinalikuran ng dalawa. Ngunit naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Aalis ka talaga? Sobrang dali talaga sa'yo na iwan ako, no? Pagak itong tumawa. Napabuntong hininga si Madeline, ngunit pinanatili niya ang ekspresyon niya na hindi apektado sa ikinikilos ni Digo. Naupo siya sa tabi nito. Inom lang. Nakipag-cheers siya sa baso nito bago uminom. Si Charles ay napailing na lamang na parabang awang-awa sa kanila.
Sinabayan lang ni Madeline si Digo. Wala siyang imik habang umiinom. Ngunit hindi naman niya planong maglasing di gaya ni Digo na nais yatang lunurin ang sarili sa alak. Carl, sino nag-aalaga kay Sean kung ganito itong kaibigan mo? Hindi niya na napigilang itanong. Nasa magulang naman niya si Sean, so don't worry. Safe naman si Sean. Hindi kinakalimutan ni Digo ang pagiging ama niya. At lalong hindi niya pinababayaan si Sean. Napangiti siya. Sinulyapan niya si Digo na sobrang lasing na. Napabuntong hininga siya at balak na sanang alalayan ito upang siya na lang ang maghatid pa uwi. Ngunit bigla naman ang pasok ni Cherry. Natawagan ko nga pala si Cherry bago ka pa dumating. Pasensya na, hindi ko agad nasabi. Tumango siya at hindi na sinagot pa si Carl. Si Cherry na ang hinarap niya. Masama ang titig nito sa kanya na tila ba gigil na naman. Hindi ka na sana nag-abala pa. Bala kong ihatid na siya. Mga hawakan na niya si Digo nang tapikin ni Cherry ang kamay niya. Pagak siyang natawa bago nagsalita. Iba na pala talaga ngayon. Napailin pa si Madeline. Kung sino pa ang hindi asawa, siya pa ang matapang, no? Matagal na kayong tapos, Madeline. Pwedeng tumigil ka na? Bakit, Cherry? Natatakot ka na ba? Mahinahon pa rin naman siya habang nakikipag-usap dito. Kasal kami, so ibig sabihin may karapatan pa rin ako. Asawa pa rin ako ni Digo. Sa ating dalawa, dapat ikaw ang tumigil sa pagiging delulo mo. Hinawakan niya ng mahigpit sa braso si Cherry. Alam mo kung bakit ako bumalik? For sure. Gustong gusto mong marinig kaya sige pagbibigyan kita. Buti na lang at sila lang ang nagkakarinigan dahil si Carl ay abala sa mga orders. Bumalik ako para bawiin ang inagaw mo sa akin, Cherry. Babawiin ko yung asawa at anak ko at lilinisin ko ang pangalan ko sa sarili ko mismong paraan. Cherry, kung hihingi ka ng tawad ngayon pa lang, gawin mo na. Baka sakaling mapatawad pa kita. Pero kung matatag ka talaga, go lang. Let's see kung hanggang saan ang tapang mo, Cherry. Kinuha niya si Digo at inalalayan ito. Kapag walang titulo, huwag kang umepal. Nakakaawa ka dahil sa loob ng 5 taon na nawala ko, hindi ka man lang napansin ni Digo bilang taong nagmamahal sa kanya. Hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay at pinapaasa mo lang ang sarili mo dahil noon pa man, ambisyosa ka na talaga. Pagewang-gewang ang lakad ni Digo habang inaalalayan niya ito palabas. Hindi na nakasagot pa si Cherry sa kanya dahil sinupalpal niya ito at pinamukha rito na sa kanya lang ang asawa niya na kahit anong gawin nito, sa kanya pa rin ito uuwi. Balak sana ni Cherry na sundan si Madeline dahil ayaw niyang ipaubaya si Digo sa malandi niyang stepsister. Galit siyang nakakalamang ito. Hey, where's Digo? Tanong ni Carl nang makita siya nitong inis na inis at halos maiyak na sa galit. Hindi mo na dapat pinapunta yung buwisit na babaeng yun. Napadaan lang naman si Madeline. Hindi ko siya pinapunta. Teka, bakit parang kasalanan ko pa? Kapal ng mukha ng babaeng yun. Tinangay pa niya si Digo na para bang in good terms pa rin sila. Humanda siya. Ginagalit talaga ako ng babaeng yun. Nakuyom ni Cherry ang kamao niya. Pangalawang beses na niyang makatungtong sa bahay ni Digo. Kamusta na kaya ang dati nilang tahanan? Ibinenta kaya ito ni Digo o inabandona na ito? Napabuntong hininga siya. Sinulyapan niya ito na mahimbing ang tulog. Sa biyahe pa lang kasi tulog na si Digo. At sobrang kalasingan nito na sukahan pa ang taxi na sinakyan nila. Bakit ka ba naglasing? Dahil ba sa sinabi mo sa akin? Para siyang baliw na kinakausap ang tulog na si Digo. Kung alam mo lang na sobrang nasasaktan din ako, hindi mo pa ako mapaniwalaan sa ngayon. Pero once na makuha ko yung ebidensya, Digo, hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa'yo lahat. Sa ngayon kasi ang hirap, sobrang hirap. Dahil hindi mo ko magawang paniwalaan. Naiintindihan kita at kahit nasasaktan ako, hindi ko pa rin magawang mamuhi sa'yo dahil alam ko namang nalason lang ni Cherry ang utak ninyo. Nagiging emosyonal na naman si Madeline kaya naman tumigil na siya sa kanyang mga sinasabi at hinaplos na lang ang buhok ni Digo. Masakit ang ulo ni Digo nang magising siya. Umepekto na ang hangover niya. Sa dami ba naman ng kanyang nainom?
Napahilot siya sa sintido habang nakaupo sa kama. Hindi niya na matandaan kung sino ang naghatid sa kanya. Paglabas niya sa silid, dumiretso siya sa kusina upang alamin kung sino ang nagluluto. Dinatnan niya si Madeline. Saglit siyang natigilan. May nag-flashback lang kasi bigla sa kanyang isipan. Dati kasi, ganito ang eksena na nadadatnan niya tuwing umaga. Si Madeline ang nagluluto ng almusal niya at nagagayak sa kanya sa tuwing papasok sa trabaho. Napailing siya. Iwinaksi niya ito sa isipan. Matagal na yon. Iba na ang sitwasyon nila ngayon. Hindi na dapat niya binabalikan pa ang nakaraan dahil ito na ang realidad at sa realidad ay matagal na silang tapos. Gising ka na pala. Good morning. Bati pa ni Madeline bago inilapag ang bowl sa table. Sinulyapan niya ito. Soup pala ang niluto nito. Para sa hangover mo din may gamot na din akong nahanap. Hindi pa naman expired. Pwede mong inumin para malas ang sakit ng ulo mo. Hindi na lamang siya umimik. Sinimula na niyang humigop ng sabaw. Si Sean pala tuwing kailan siya umuwi dito. Sa ngayon nasa parents ko si Sean since wala pa akong time dahil sa trabaho. Simpleng sagot niya. Pwede ko ba siyang makita? Sinulyapan niya si Madeline. Kita niya ang pangungulila sa mata nito. Ngunit bakit ba maawa na lang siya basta? Hindi siya pwedeng magpadala sa ex niyang manluloko. Hindi pwedeng lumambot ang puso niya. Lumapit sa kanya si Madeline. Dinukwang siya nito mula sa table at hinagkan. Miss ko na si Sean. Pwede mo ba siyang kunin tapos ipasyal natin? Wala naman sigurong masama kung ipapasyal natin ang anak natin, di ba? Nilalabanan ng isip ni Digo ang puso niya. Ngunit talagang puso niya ang nasunod. Mamaya. Ipasyal natin siya mamaya. Malawak ang ngiti nito bago siya muling hinagkan. Ngunit hindi niya na pinakawalan ng labi ni Madeline hanggang sa lumalim ang kanilang halikan. You're really out of your mind. Dad, sinabi kong pagdating sa anak ko, ako ang magdedesisyon at hindi kayo. Matigas na paninindigan ni Digo sa ama. She's the mother of Sean. Dagdag niya pa rito. Oo nga, nandun na tayo. Pero inisip mo man lang ba ang mararamdaman ni Sean? 5 taon itong wala sa tabi niya. Tapos bigla mo na lang ipapakilala ang walang kwentang ina niya. Tama na pag-aaway. Baka marinig pa kayo ni Sean. Saway ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Digo bago muling tinitigan ng ama. This is my decision. So please, respect that, Dad. Sinabihan na kita na wag mo na ulit siyang papapasukin sa buhay ninyo. Pero matigas ang ulo mo. Ngayon hindi mo na naman kayang wala siya. Pero paano kung bigla na naman siyang mawala? What if palabas lang lahat ng to? Nasaan ba ang kinakasama niya para makalandi siya ulit sa'yo? Malamang nasa abroad. Natawa pa ang kanyang ama. Kapag bumalik na ulit ang lalaki niya, kawawa ka na naman. Napairap lang si Digo bago iniwan na ang ama't ina. Bumaba siya sa sala kung saan nakagayak na si Sean. Kinarga niya ito at dire-diretsyong lumabas. Bahala na. Bahala na kung anong mangyari sa mga ginagawa niya. Isa lang ang alam niya. Bumalik ang sigla niya simula nang bumalik si Madeline. Daddy, saan po tayo punta? Anak, may ipakikilala si Dad sa'yo. Tinatanong mo si Mami, di ba? Gusto mo na ba siyang makilala? Daddy, sabi mo wala na si Mommy. Sabi mo hindi na siya babalik pa. Malungkot na sagot ni Sean. Pero ipapakilala ko na siya sa'yo. Hindi ka ba happy? Happy naman po pero kinakabahan po ako. Baka hindi niya ako tanggapin, Daddy. Nasasaktan si Digo sa sinasabi ng anak niya. Bakit ka naman hindi niya tatanggapin? Ang totoo nga gustong gusto kanyang makita. Pupunta na nga tayo sa kanya . Pinapagaan niya ang loob ni Sean. Dumiretso na sila sa lugar kung saan kanina pa sila hinihintay ni Madeline. Natanaw niya itong nakatayo kaya agad silang lumapit na mag-ama. Hindi pa man nakakalapit sila Digo, nag-unahan na ang luha ni Madeline nang masilayan ng anak nila. Tinuyo niya ang kanyang luha dahil hindi siya maaaring magpakita ng labis na emosyon. Baka nakamanman si Cherry. Kanina ka pa? Tanong ni Digo nang makalapit ang mga ito. Hindi naman, tipid niyang sagot bago bumaling kay Sean na big boy na. Hello? Nautal pa si Madeline.
Hello po, ikaw po ba ang mami ko? Tumango siya bago ito niyakap. Siyon ako nga, big boy ka na pala talaga. Humihikbi si Madeline dahil hindi niya mapigilan. Hinayaan lamang sila ni Digo. Samantalang si Cherry, halos lumuwa ang mata sa gulat. Gusto niyang bombahin ang pwesto ni Madeline dahil hindi niya matanggap na nagiging maayos na ang mag-aama. Hindi pwedeng masira lahat ng plinano niya. Dahil lang sa pangaakit nito kay Digo, nakapasok itong muli sa buhay ng mag-ama. Dumagdag pa ang problema niya kay Dan dahil hindi niya na ito matawagan. Dapat bang ipaligpit na ulit niya si Madeline? Ngunit paano kung handa ito? Baka sa pagdedesisyon niyang mabilis, mahuli agad siya. Buwisit! Buwisit ka talaga sa buhay ko, Madeline! Inis na inis si Cherry habang nakatitig pa rin sa mga ito. Galit na galit si Cherry nang magtungo sa kanyang ina. Bukod kasi kay Dan na tauhan niya, ay alam din ito ng kanyang ina. Galit din kasi ito kay Madeline dahil ayaw nilang mag-ina na si Madeline ang pamanahan ng ama nito. Kaya naman ginusto talaga nitong mawala ito. Cherry, ano na naman bang problema mo? Inis na tanong ng kanyang ina bago sumimsim ng wine sa glass nito. Dumadami wrinkles ko sa'yo. Ilang araw na akong apektado sa mga problema mo. Natawa si Cherry. Problema ko lang? Hindi ba dapat problema natin itong dalawa, mami? Kasi naman ginusto mo din na mawala siya. Bukod kay Dan, ikaw din ang kasabwat ko kaya damay ka kapag nakakuha si Madeline ng ebidensya sa atin. Dapat sigurong iligpit na natin si Madeline na tayo mismo. Sa kamay mismo natin siya dapat mamatay. Mommy, I'm so desperate right now. I want her to die. Kung hindi, ako ang mamamatay sa inggit at selos dahil nagiging maayos na sila ni Digo. Napakunot ang noo ng kanyang ina. What do you mean na nagiging maayos na sila ni Digo? Hindi ba't kinamumuhian siya nito? Nalason mo yung utak ni Digo. Napaparanoid ka lang talaga, Cherry. Palibhasa kasi hindi ka naman niligawan ni Digo kahit na 5 taong nawala si Madeline. Natawa pa ang ina niya dahil sa pangaasar. Sinamaan niya ito ng tingin. Mami, kanino ka ba talaga? Inis niyang tanong. Sa'yo malamang. You're my daughter. Maaari bang pabayaan kita? Sa ngayon, iplano na muna natin kung paano siya mahuhuli. Tapos, palalabasin ulit natin na iniwan na naman niya ang mag-ama niya. Nakangisi ang kanyang ina. This time, hindi na siya makakaligtas pa sa ating Cherry. Dahil dadanak ang dugo niya sa harapan ko habang nauubusan siya ng hininga. Hindi siya maaaring maging masaya. Sa impyerno siya bagay. Para bang baliw na humalakhak ang mag-ina dahil sa masamang binabalak. Masayang nakauwi si Madeline at nagpaalam sa mag-ama niya. Inihatid na kasi siya ni Digo sa bahay bago umuwi na rin ang mag-ama. Dinatnan niya si Gordon na mukhang hinihintay siya. Kumusta naman? Sobrang saya dahil naipakilala niya na yung anak ko sa akin, Gordon. Hindi ko akalain na papayagan ako ni Digo na makilala si Sean. Masaya ako, Madeline. Pero dapat mo ring isipin na alam na ni Cherry ito. Sa mga oras na to, do or die na si Cherry. Tingin mo hindi kanya gagawan ng masama? Kailangan mong maging handa. Naiintindihan mo ba ako? Dapat makuha mo na yung ebidensya na inaalok ng tauhan nito. Pero once na-trap lang iyon, hindi ka pa rin masasaktan dahil nakaalalay ako. May mga tao tayong magmamasid, Madeline. Be careful. I understand. At sa tingin ko, Gordon, malapit nang mahuli si Cherry. Hindi na ako makapaghintay na humimas siya ng rehas. Nakaset na ang kaliwaan nila ng tao ni Cherry noon. Tinawagan niya ito, ngunit hindi ito sumasagot. Traidor kang hayop ka! Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tinadtad ni Cherry ng bala ang dati niyang tuta na si Dan. Inaasahan na niyang babaliktad ito para sa pera. Ngunit bago pa mangyari iyon, tinapos niya na ang buhay nito. Buti nga ay nahanap niya ang bagong tinaguan nito kaya niya napigilan. Kinuha niya ang USB na naglalaman ng video evidence sa kanya. Sunod ka na, Madeline. Wika niya bago humalakhak. Hindi na matawagan ni Madeline ang tauhan ni Cherry kaya naman kinutuban siya. Hindi kaya nabayaran na ito ni Cherry ng mas malaki? Napadukdok siya sa table. Iniisip niya kung ano nang susunod na hakbang ni Cherry ngayong inunahan na siya nito. Magiging kalmado na kaya ito? Wala na ang alas niya.
Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Tumayo siya at nilabas ang tinutukoy ng kanyang sekretarya. Laking gulat niya ng si Cherry. Ngunit agad din niyang inayos ang sarili bago ito inaya sa loob upang pribado silang mag-usap. So ano bang kailangan mo't napadaan ka sa office ko? Aware naman ako na kinikita mo si Digo. Maging si Sean ay nakilala mo na rin, right? Tingin mo ba tahimik lang ako for nothing? Inaasahan naman ni Madeline na lalakas ang loob nito ngayong wala na siyang kontak sa tuta nito. Nabunot na ba ang tinik sa lalamunan mo? Pagak siyang tumawa. Well, dapat nga bang makampante ka na, Cherry? Bakit ba kasi hindi ka pa? Natigilan ito nang mapansin ng po niya. Sana hindi ka na lang bumalik. Pumalakpak si Madeline dahil napakalakas ng pakiramdam nito na nakarecord ang kanilang pag-uusap. Ibang klase talaga. Bilib na talaga siya sa babaeng ito. Bumalik ako para bawiin ang buhay ko na inagaw mo. Diretsahan niyang sagot. Siguro naman, aware ka na din na nanunumbalik na ang feelings ni Digo sa akin. See? I told you, Cherry, mahal ako ng asawa ko. Kahit 10 taon pa akong mawala, ako lang ang may kakayanan na makapasok sa puso niya. And you? Tae ka lang sa kanya. Hindi ka ganun kahalaga, Cherry. Keep it in your mind. Sinampal siya ni Cherry nang biglaan kaya hindi na siya nakailag. Ngunit hindi na tulad ng dati si Madeline na hinahayaan lang ito. Mag-asawang sampal lang ibinalik niya at mas malakas pa. Hindi pa siya nakontento at hinablot niya ang buhok nito at winagwag habang galit na galit. Ilang taon ako nagtiis para magawa sa ito, Cherry. Napakalakas ng loob mong saktan ako sa mismong teritoryo ko. Ngunit lumalaban pa rin talaga ito. Muli ay binigyan niya ito ng malakas na sampal, dahilan para bumakat na ang kamay niya sa pisngi nito. Matauhan kang buwisit ka. Hinding-hindi mapapasayo ang mag-ama ko. Naiintindihan mo ba? Kahit anong gawin mo, Cherry, kahit na anong paraan pa ang gawin mo sa akin, akin lang ang asawa ko. Ang buhay na dapat meron ako, lahat yun ay babawiin ko, Cherry. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo. Darating ang araw na hihimas ka ng rehas, kasama ng mga kasabwat mo sa pagtangka sa buhay ko at paninira sa akin sa pamilya ng asawa ko at sa mag-ama ko. What the heck are you talking about? Wala akong alam sa mga pinaparatang mo. Matigas na tanggi ni Cherry. Mag-iingat ka sa binibintangan mong hayop ka. Lamang ka ngayon dahil ugaling squatter ka naman eh. Ngunit hindi na ako makakapayag sa susunod, Madeline. Sa akin pa rin ang huling halakhak. Sigaw nito bago lumabas sa kanyang opisina. Sa gitna ng pag-iisip ni Madeline sa eksenang ginawa ni Cherry, nakatanggap siya ng tawag mula kay Digo. Sinagot niya ito ng may sigla sa boses. Napatawag ka? Tanong niya rito. Yeah, just wanna ask you if you're free today. Tila ba nahihiya pa ito? Kung hindi naman walang problema sa akin. Yes, I'm free. Always free for you. Sagot niya habang nakangiti. So, saan bang place? Dala ko naman ang car ko. No, punta ako dyan. Wait me there. Saglit lang naman ang biyahe. Binabana nito ang tawag. May dalang bulaklak si Digo. Habang nasa biyahe, nagdadalawang isip siya sa ginagawa niya. Tama bang pumatol siya kay Madeline kahit na may iba na ito? Ngunit sinasabi ng puso niya na tama lang ang ginagawa niya. Habang ang utak niya ay grabe ang pagtutol dahil pinapaalala ng utak niya na anumang oras, maaari na naman itong mawala kapag naboring na ito. Sinuway na ni Digo ang magulang niya para lang kay Madeline, ni hindi niya nga alam kung saan ba patungo ang ginagawa niya. Walang kasiguraduhan, basta masaya siya na sinunod ang kanyang puso. Flowers for you. Inabot niya ito kay Madeline nang makapasok siya sa opisina. Napadaan kasi ako sa flower shop, then naalala ko na paborito mo ang bulaklak na yan. Ngumiti si Madeline bago inamoy-amoy ang bulaklak. Salamat, sobrang bango talaga ng bulaklak na to. So, you're not busy? Nasa work ka pa. Dapat pala hindi na muna ako pumunta. No, it's fine. Out na rin naman ako. Saan mo ba gustong pumunta, Digo? Sigurado ka bang ayos lang? I mean, gets ko naman ang sitwasyon pero baka lang mapahamak ka sa ginagawa mo. Baka malaman niya na kinikita mo ang ex mo. Natawa si Madeline sa kanyang sinabi. Sa tingin mo ba sasama ako sa iyo kung may magagalit
o may nakahawak sa leeg ko? Think of it, Digo. Hindi na siya kumibo pa. Lumabas na sila at agad na sumakay sa kanyang sasakyan. Ipinasyal niya si Madeline sa lugar na palagi nilang tinatambayan noong sila ay magkasintahan pa lamang. Sobrang memorable kasi nito para sa kanya. Masarap balikan ang mga magagandang pinagsamahan nila. Pareha silang naupo ni Madeline at nakatanaw lang. Pwede ba akong magtanong? Basag niya sa katahimikan. Sure, sagot naman ni Madeline bago siya tinitigan habang hinihintay ang itatanong niya. Minahal mo ba talaga ako? Sa loob ng 5 taong nawala ka ni minsan ba? Sumagi ako sa isipan mo. Kasi ikaw, never kang nawala sa puso't isip ko, Madeline. Nakatitig pa rin sa kanya ito. Niloloko ko yung sarili ko na sana hindi ka na lang bumalik. But the truth is I'm dying inside. Kasi gustong gusto talaga kitang bumalik. Gusto kitang makita ulit. Gusto kong maramdaman ulit na akin ka. Sabik na sabik ako kahit pa natatakpan iyon ng galit at pagkamuhi. Hindi ko pa rin masabi na hindi na kita mahal. Kasi mahal pa rin kita, Madeline. Mahal na mahal pa rin kita kahit pa iniwan mo ko. Napaiwas ng tingin si Digo dahil sobrang nakakahiya itong ginagawa niya. Ngunit ito kasi ang sinasabi ng puso niya na hindi niya na kayang itago. Bumalik ka na sa akin, Madeline. Lumayo tayo't magsimulang muli. Parang awa mo na. Ako na lang ulit ang piliin mo. Handa akong kalimutan lahat basta bumalik ka lang. Pakiusap ni Digo habang hawak ang kamay niya. Niyakap ni Madeline ang kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na kaya pa rin siya nitong tanggapin kahit na ang alam nito sumama siya sa iba. Totoo ngang mahal na mahal siya nito dahil kahit hindi pa nito alam ang buong katotohanan ay nagsusumamo pa rin ito na bumalik siya. Sana kapag nalaman mo ang buong katotohanan, Digo, sana lang huwag mong kamuhian ng sarili mo. Ito ang nasambit ni Madeline sa kanyang isipan. Ikaw naman palagi, Digo. Hindi naman ako mahal ng iba. Gustong gusto ko maniwala, Madeline, pero hindi ko pa rin magawa dahil lang sa sinabi mo. Ngunit hindi naman na mahalaga yun. Basta piliin mo lang ako muli, Madeline. Lumayo na tayo't magsimula. Hindi ka nila masasaktan, pinapangako ko yan sa'yo. Subukan nating buuin ulit ang pamilya natin. Darating tayo dyan, Digo. Onting tiis na lang. Pakiusap, kaunting tiis pa. Napabuntong hininga ito. Kung mahalaga kami sa'yo ni Sean, itigil mo na yung ginagawa mo at sumama ka na lang sa akin. Sino bang hinahabol mo, Madeline? Sumuko na ako sa'yo kaya pwede bang magsimula na ulit tayo? Nagsusumamo si Digo sa kanya. Ngunit kapag huminto siya at tumakas, paano na lang si Cherry? Mapapawalang sala ito at mamumuhay siya sa paniniwala ng pamilya ni Digo na isa siyang malanding babae at hindi marunong makontento. Digo, para rin sa ating itong ginagawa ko. Gusto kong magtiwala ka sa akin. Pakiusap, magtiwala ka sa akin, Digo. Tumango ito sa kanya. Sige, Madeline. Sa huling beses magtitiwala ulit ako. At sana hindi na mauwi ang tiwalang binigay ko sa wala. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Madeline. Lumakas lalo ang loob niya. Ngayon pa na nakuha niya ng muli ang loob ni Digo. Hinatid na siya ni Digo bandang hapon. Gusto pa sana nitong mag-stay. Ngunit pinauwi na muna niya dahil nais niyang makapagpahinga na ito. Siya naman ay nag-shower. Si Gordon ay out of the country kasama ang BF nito. Ngunit nakasubaybay pa rin si Gordon dahil may tauhan ito na pinadala upang bantayan siya mula sa panganib. Matutulog na po kayo, ma'am? Tanong ni Simon. Si Simon at ang isa pa nitong kasama ay ang mga bantay niya. Hindi lang din napapansin ni Digo, ngunit may nakasunod talaga sa kanya kahit saan sila magpunta. Pahinga na ako, sagot niya bago ngumiti. Kung may nais kayong kainin, kayo na lang ang tumingin sa kusina. Marami namang stocks. Bilin pa niya bago umakyat patungo sa silid niya. Ngunit hindi pa man din siya nakakahiga. Nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Agad siyang nataranta. Ngunit narinig niya ang sigaw ni Simon na siya ay pinapatakbo. Kahit na mataas ang palapag upang makababa sa silid niya, lakas loob siyang tumalon sa bintana bago pa man din siya maabutan ng mga lalaking pumasok sa bahay. Hindi agad nakatayo si Madeline sa lakas ng impact, kaya naman nadaplisan siya ng bala dahil binabaril pa rin siya. Ngunit dahil rinig na rinig ang putok ng baril, mabilis rumisponde ang mga pulis.
Kanya-kanyang takbo naman ng mga lalaking pumasok sa bahay. Nagising si Madeline na nasa hospital siya. Nawalan pala siya ng malay nang ma-rescue siya ng mga pulis. Napasulyap siya kay Gordon na nasa tabi na niya. Bakit ang bilis naman itong makauwi? Out of the country ito ah. Gordon, bakit nandito ka na? Nagulat ito nang magising siya. Salamat naman at nagising ka na. Niyakap siya nito. Sobrang nag-alala ko sa nangyari sa iyo, Madeline. Si Digo kakaalis lang pero maya-maya lang, nandito na ulit yun. Napakunot ang kanyang noo. Kagabi lang nang pasukin ng bahay ng mga lalaking may dalang baril. Si Simon at isa pang kasama niya, kamusta na sila? Madeline, 3 araw kang tulog. Ngayon ka lang gumising kaya nga sobrang nag-alala ko sa'yo. 3 araw? Matagal pala siyang walang malay. Si Simon naman at ang isa pa niyang kasama wala na sila. Napuruhan sila ng 2 lalaki. At kung inabot ka rin nila, hindi ka nila bubuhayin, Madeline. Dahil sa ginawa nila sa 2, tinadtad nila ng bala na para masigurong hindi na mabubuhay. Natutop ni Madeline ang kanyang bibig dahil sa sinabi ni Gordon. Napakasama talaga ni Cherry. Panigurado kung siya lang ang may kagagawa nito dahil gusto niya ako mawala ulit sa landas niya. Gordon, si Cherry ang may gawa nito. Umiiyak na sabi ni Madeline. Siya lang naman talaga ang may kayang gawin sa'yo yan. Nagawa na niya ng 1 beses kaya hindi malabong pangalawahan niya. Do or die na si Cherry sa sobrang galit niya sa'yo dahil sa alam niyang ikaw pa rin ang pinipili ni Digo. Gordon, paano na? Wala na ang alas natin at hanggang ngayon wala pa tayong matibay na ebidensyang hawak para maparatangan si Cherry at makulong. Hindi ko na rin alam, Madeline. Sa mga oras na to hindi siya titigil hanggat nakikita kanyang humihinga. Kaya nga bantay sarado kita habang hindi ka pa gumigising dahil maaaring ipatrabaho ka pa niya kahit nandito ka pa sa hospital. Hibang na ang babaeng yun. Sobrang dami niya ng krimen na ginawa. Cheers, kahit papaano mawawala na ang tinik sa lalamunan natin dahil mahina na si Madeline. Humahalakhak ang ina ni Cherry, ngunit hindi siya kampante. Hanggat hindi ito nalalagutan ng hininga, hindi siya makakampante. Kailangan niyang mamatay, Mommy. Yun lang ang paraan para makampante ako. Well, buti nga nalusutan mo yung problema mo nung una. Hindi ba tagumpay iyon para sa'yo? Wala na si Dan dahil nailigpit mo na siya. It means walang ebidensya at kahit magsumbong pa siya, wala siyang ebidensya para mapakulong tayo at masira. Ngayon, kailangan na lang na mawala ni Madeline. Natawa silang mag-ina at humahalakhak na para bang mga demonyo. This time, mawawala na talaga siya for good. Nakangising sambit pa ni Cherry bago sumimsim ng wine sa glass niya. Nakatanggap ng mensahe si Digo mula kay Madeline. Sinabi nitong gising na ito at hinihintay na siya nito. Hiniling din nitong isama si Sean. Nawala ang takot ni Digo nang malamang gising na si Madeline. Palabas na sana siya sa bahay niya nang makita niya ang ama ni Madeline na bumaba sa sasakyan nitong nakaparada sa harapan. Kaya ba ito nandito dahil alam na nitong nasa hospital si Madeline? Buti naman na tinabutan kita. May problema po ba? Magalang niyang tanong. May mahalaga kang dapat malaman. Seryoso nitong sabi. Inaya na muna niya ito sa loob, ngunit mukhang sobrang importante ng sasabihin nito kaya ayaw nitong magsayang ng oras. Habang hinihintay ni Madeline ng mag-ama niya, pinakain na muna siya ni Gordon ng prutas upang makabawi ng lakas. Nadaplisan lang naman siya, ngunit may mga naging injuries pa siya mula sa lakas ng impact sa pagkakatalo niya. Hindi mo man lang ba susubukang ipaalam sa daddy mo ang nangyari sa'yo? Tanong ni Gordon bago inabot ang prutas na hiniwa-hiwa na nito. I mean, ama mo pa rin naman siya and for sure kahit papaano, may pag-aalala siya't hindi kanya matitiis. Malungkot na napangiti si Madeline. Daddy is in love with my stepmom. Hindi niya na ako naaalala. Bulag siya sa bago niyang kinakasama at tanggap ko na yun. Si Digo nga nalaso ni Cherry, ano pa si Dad? Hindi na siguro Gordon. Tsaka na lang kapag nalaman na nilang lahat ng katotohanan. Ngunit mukhang malabo na dahil wala naman tayong hawak na panlaban kay Cherry. Malungkot na napabuntong hininga si Gordon dahil maging ito, wala nang magawa sa ngayon. Natigilan sila sa pag-uusap nang bigla na lamang pumasok si Digo. Tila ba may galit pa sa mata nito nang magtama ang kanilang paningin. Niyakap siya nito bago nagsalita. Salamat naman at ligtas ka. Hindi ko dala si Sean.
Pero may iba akong kasama na nag-aalala din sa iyo, Madeline. Napakunot ang kanyang noo bago sinulyapan ng pumasok. Pinag-uusapan lang nila ni Gordon ang ama niya. Ngunit ngayon, nasa harapan niya na ito. Nag-unahang tumulo ang mga luha ni Madeline. Sobrang nasasabik na siya sa ama niya. Ngunit hindi niya magawang mapuntahan ito sa takot na baka itaboy lang din siya nito. Dad, patuloy lang sa pag-agos ang kanyang luha. Anak ko, Diyos ko anak, maraming salamat at ayos ka lang. Lumuluha rin ito. Patawarin mo ko anak. Sobrang nagagalit ako sa sarili ko na hinayaan kita at hindi man lang kita kinumusta. Patawarin mo sana si Daddy. Napahagulgol na si Madeline. Daddy, miss na po kita. Tingin mo talaga matitiis kita anak? Kahit anong gawin mo, hindi nawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Hinding-hindi ko kayang itakwil ka dahil alam ko kung gaano kakabuting anak sa amin ng mami mo. Pinahanap kita, Madeline, dahil hindi ko matiis na malaman kung maayos ka lang ba. Ngunit nang malaman ito ng stepmom mo, nagalit siya sa akin hanggang sa nalaman kong pinalitan pala niya ang mga gamot na iniinom ko. Imbis na gumaling ako, paunti-unti na pala nila akong pinapatay para sa yaman na maiiwan ko. Hindi lang iyon anak. Napakarami pa nilang kasalanan na nito ko lang nalaman. Dahil simula nang malaman kong traitor sila, nag-imbestiga ako ng lihim. It took me years bago malaman na planado pala nila ang lahat, maging ang pagkawala mo. Nasabi ko na ang lahat sa asawa mo anak. May ebidensya ako na makakapagpakulong sa demonyong mag-ina na yun. Nahuli ko sila na nag-uusap tungkol sa ginawa nila sa'yo. Sobrang galit ako at nais ko silang kumprontahin. Pero nagtimpi ako dahil kailangan ko itong maipaalam. Dininig ng Diyos ang hiling niya. Ito na ang katapusan ng mag-ina. Makakamit na ni Madeline ang hustisya na nararapat. Lumabas na muna si Digo dahil sobrang nanlulumo siya sa nalaman. Kaya pala gustong-gusto niyang maniwala kay Madeline dahil hindi naman pala talaga siya nito iniwan. Kuyom ang kamao ni Digo nang tawagan ng kanyang abogado. Naibigay niya na ang ebidensya at hinihintay na lang niyang ma-process upang makapagbaba ng warrant of arrest para sa mag-inang demonyo. Inilihim na rin muna nila ito upang hindi makahalata sila Cherry at hindi makatakas. Digo? Napasulyap siya kay Gordon na tumawag sa kanya. Naupo ito sa tabi niya habang siya ay walang masabi. Now you know the truth. Sana lang mabigyan ng nararapat na hustisya ang ginawa nila sa asawa mo. Kinuha nila ang dapat na buhay nito kasama kayong mag-ama. Pagbayarin mo yung mga demonyong yun sa napakasamang ginawa nila kay Madeline. Kuyom ang kamao ni Digo. Talagang magbabayad sila sa mga kasinungalingan at sa krimen na ginawa nila. Hinding-hindi ako makakapayag na makalaya lang sila after what they did to my wife. Malutong na napamura si Digo. Nahihiya ako sa asawa ko. Sobrang hiyang-hiya ako. Hindi ko kayang tignan siya sa mata o harapin siya. Hindi naman nagtanim ng sama ng loob si Madeline. Nadala lang din siya ng emosyon niya kaya siya nakapagbitiw ng masasakit na salita sa iyo. Pero mahal ka niya, Digo. Kaya lumaban si Madeline kahit pa durog na durog siya dahil gusto niyang mabuo kayong muli. Tiniis niya ang pang-iinsulto at mga masasamang iniisip tungkol sa kanya dahil kasama iyon sa plano. Kailangan niyang maging matatag para muling mabawi ang buhay na inagaw ni Cherry sa kanya. Sinira nito ang pagkatao ni Madeline. Patawarin ako ng Diyos. Pero isinusumpa ko talaga ang mag-inang yun. Hinihiling ko gabi-gabi na makalimutan nilang huminga dahil hindi nila deserve mabuhay dahil sa mga kasamaang ginagawa nila. Dinamay pa nila ang ama ni Madeline para lang sa pera na inaasam ng mga ito. Ako mismo ang maglalagay sa kanila sa rehas. Mga hayop sila. Tumayo si Digo at pinagsusuntok ang pader dahil gustong-gusto niyang ilabas ang galit. Magbabayad sila sa ginawa nila sa asawa ko. Malutong pa itong napamura. Digo, huwag kang magpakain sa emosyon mo. Kailangan nilang makulong. Hindi dapat sila makahalata. Naiintindihan mo ba ako? Tama na ang pananakit sa sarili mo dahil naiintindihan naman namin na nalason lang nila kayo. Pumasok ka na doon dahil hinihintay ka na ni Madeline. Ikaw at si Sean ang lakas niya. Payo pa ni Gordon. Niyakap niya si Gordon dahil sa labis na pasalamat. Kung di dahil sa'yo, baka wala na ang asawa ko. Sobrang nagpapasalamat ako at humihingi rin ako ng tawad, Gordon. Ngayong alam na namin ang katotohanan,
Makakaasa kang magbabayad at mananagot ang dapat managot. Matapos nilang mag-usap ay pumasok na siya. Itinago ni Digo ang kamao niyang dumudugo dahil sa pagsuntok niya sa pader. Nagugutom ka ba? Tanong niya habang sinusuri ang mga galos nito. Itatago mo pa ba? Nakita ko naman na. Kinuha nito ang kamay niyang dumudugo. Gusto mo bang magalit ako? Umiling siya kaagad. Then don't hurt yourself, Digo. Daddy, pwede po bang mag-request ng nurse para malinis ang sugat ni Digo? Pakiusap ni Madeline. Tumango naman ang ama nito bago lumabas. Pinipigilan niyang humagulgol dahil kailangan niya maging matatag sa mga oras na ito. Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi nakukulong ang demonyong mag-ina. So kailan ka kikilos ulit? Mukhang nagiging maayos na silang lahat. Dapat stepdad mo hindi niya makausap dahil ayokong pati sila maging maayos. Natawa si Cherry sa bili ng ina niya. Well, sa ngayon, hindi pa siya makakilos dahil bantay sarado si Madeline. Ngunit kikilos siya once na magkaroon ng pagkakataon. Wala naman na siyang kinatatakutan sa ngayon dahil wala na itong magagamit sa kanya. Luluha na lang ito at sa kanya ang halakhak. Siguraduhin mo lang na pulido dahil kung hindi, parehas tayong malilintikan. Oo na mami, dami mong etsyos. Hindi ka naman kumikilos. Ako lang ang gumagawa ng paraan para hindi mawala ang lahat sa atin. Kapag namatay na si Madeline, automatic na sa atin ang mana na maiiwan ng ama niya. Buti na lang talaga siya nga ang ama niya. Natawa ang ina ni Cherry. Kasi naman, bulag na bulag sa akin. Wala akong problema sa lalaking iyon. Siguradong sa atin ang mana, once na mawala sa landas natin ang malas na si Madeline. Natigilan silang dalawa nang may nag-doorbell. Malamang ay bumalik na ang stepdad niya. Kanina kasi maaga itong nagpaalam dahil makikipagkita muna sa kaibigan nito. Kaya malayang-malaya silang mag-usap ng ina niya tungkol sa mga ito. Cherry? Agad siyang napatayo at tumungo sa labas nang sumigaw ang kanyang ina. Laking gulat niya nang pinopusasa na ito ng mga pulis habang ang stepdad niya galit na nakatingin sa kanyang ina. What is happening? Dad, ano bang nangyayari dito? Gulat niyang tanong. Katapusan na ninyong dalawa. Mga hayop kayo. Binihisan ko kayo at ibinigay ang mga gusto ninyo. Kahit pa ang luho ninyong dalawa. Minahal ko yung ina mo at tinanggap kita na tunay kong anak. Pero ito pa ang igaganti ninyo sa aming mag-ama. Katapusan mo na, Cherry. At kahit lumuhod ka o lumuha ng dugo, hinding-hindi kita mapapatawad. Kita ni Madeline ang takot at gulat sa mata ni Cherry. Hindi ito makapagsalita upang idepensa ang sarili. Habang ang ina nito, ngumangawa na habang hawak ng mga pulis. Napangisi siya. Sinabi ko naman sa iyo na sa akin ng tagumpay, Cherry. Kaya na sana ninyong takasan ng mga ginawa ninyo kung napatay ninyo ko. Pero dahil tanga at kampante kayong dalawa, nabaliktad ang lahat. Ngayon mo ko pagmalakihan, Cherry. Hamon pa ni Madeline. Hindi pa siya fully recover pero pwede naman siyang lumabas basta aalalayan lamang. Hawak ni Digo ang kanyang kamay habang masamang nakatitig kay Cherry. Di ako makakapayag na makatakas ka. Kailangan mong pagbayaran ng mga ginawa mo sa asawa ko. Mabubulok ka sa kulungan. Mali kayo nang iniisip. Umiiyak na nagsusumamo si Cherry. Dad, Digo, hindi dapat kayo maniwala sa baliw na babaeng yan. Sinisira lang niya ako. At saka si mami lang naman ang may gusto nito. Wala akong magawa at kailangan ko siyang sundin. Tinanggi ni Cherry sa sarili niya na kasabot ang ina upang sa ina niya mapunta ang lahat. Ngunit hindi yun mangyayari dahil may mga ebidensya sila. Ganyan ka pala talaga katindi, no? Nalulungkot si Madeline sa sinapit ng mga ito. Nagawa mong ipahamak ang ina mo para sa sarili mong kapakanan. Nakakaawa ka talaga. Walang gamot sa pagiging inggit at ambisyosa, Cherry. Malala ka na. Sana lang kapag nasa rehas ka na, maisip mo ang mga kamalian mo. Buwisit ka. Buwisit kang babae ka. Papatayin kita. Dapat mamatay ka na. Parang baliw na humihiyaw si Cherry habang pinopusasan ito ng mga pulis. Ipinahinga na muna ni Madeline ng isang araw bago puntahan ang kanilang anak. Kailangan pa kasi niyang mag-bed rest dahil hindi pa siya masyadong maayos. Ngayong nakakulong na ang mag-ina, kampante naman na siya na wala nang magiging hadlang at tuluyan na silang magiging maayos. Magiging maayos lang ako dito, Digo.
Ayaw kasi siyang iwan ni Digo at nais nitong bantayan na lang muna siya. Bukas ay ito na rin ang susundo sa kanya upang puntahan si Sean sa mga magulang nito. Ngayon ay pinagpahinga na muna siya para may lakas bukas. Wala namang problema kung dumito ka na muna, Digo. Mas maganda nga at may nag-aasikaso sa anak ko. Hindi ko ipagkakait ang anak ko dahil asawa ka niya, Digo. Hangad ko din na maging maayos muli kayo para sa apo kong si Sean. Ang ama ni Madeline ang nagsabi na mag-stay si Digo, kaya naman napangiti na lang siya. Iniwan na muna sila ng ama niya dahil mag-order daw ito ng food para sa kanila. Ngayong sila na lang ang naiwan, tahimik lang si Digo. Ngunit ramdam niya na marami itong nais sabihin sa kanya. Ayaw lang din niyang pangunahan ito, kaya hinayaan niya na lang ito kung kailan ba nito nais mag-open sa kanya. Napatitig si Digo sa kanyang asawa. Hanggang ngayon, puno ng sakit ang puso niya. Hinawakan niya ang kamay ni Madeline bago nagsalita. Patawad. Ito ang unang nasambit ni Digo dahil talagang sasabog na ang puso niya sa sakit na pinipigilan niyang mailabas. Patawarin mo ko, Madeline. Hindi ko alam kung paano ko nagagawang humarap sa'yo. Sa kabila ng mga naging pangiinsulto at panghuhusga ko sa'yo. Handa akong tanggapin ang galit mo, Madeline. At kung nais mo kong saktan ay tatanggapin ko. Mahal kita, Madeline. At kahit puno ako ng galit noon, hindi pa rin kita nalimot. Mahal na mahal pa rin kita. Sadyang kinain lang ng galit dahil akala ko iniwan mo talaga kami. Inakala kong hindi mo talaga ako minahal. Patawarin mo ko, Madeline. Patawad. Pakiusap, ayusin natin to. Kalimutan natin ang mga masasakit na pangyayaring ito at masayang buuin ulit ang pamilya natin. Pinapatawad na kita. Hindi pa man tayo nagkikita, pinatawad na kita, Digo. Kayo ni Sean ang naging inspirasyon ko at lakas ko para makayanan ng lahat. Kahit na gustong gusto ko na talagang mamatay noon, kayo pa rin ang aking iniisip. Payuko si Madeline bago siya sinuntok sa dibdib, ngunit mahina lang naman. Pero sobrang sakit pa rin talaga nung una, dahil inakala kong wala na akong puwang sa puso mo. Tinatanong mo ko kung sa loob ng 5 taon hindi ka ba sumagi sa isipan ko? Digo, kung alam mo lang kung paano ko isigaw ang pangalan mo dahil sobrang miss na kita. Gabi-gabi akong binabangungot hanggang sa nalaman kong ginawa na pala ako ng maling kwento ni Cherry. Pinangako ko sa sarili ko na babalik ako at babawiin ang mag-ama ko at ngayon nagawa ko na, Digo. Kapiling ko na ulit ang taong mahal ko. She stole your life, but she will never steal my heart. Sambit niya bago masuyong hinagka ng kanyang asawa. Kinabukasan ay maagang gumayak si Madeline at Digo upang puntahan ang kanilang anak. Kinakabahan si Madeline dahil ngayon na lang ulit niya makakaharap ang magulang ni Digo at sana lang maging okay na sila. Di mo kailangang kabahan, Madeline. Nasabi ko na sa kanilang katotohanan. Bulong ni Digo na tinanguan niya. Hawak kamay silang pumasok sa mansyon. Sinalubong naman sila ng ina ni Digo at ang una nitong niyakap ay siya. Lumuluha itong yumakap sa kanya bago nagsalita. Patawarin mo kami, iha, kung naniwala kami sa mag-inang yun. Napakasama nila para gawin sa iyo ang bagay na iyon. Nauunawaan ko po, Mami, na napaniwala nila kayo dahil sila ang may kakayahan noon namang manipula. Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyong lahat. Nakaramdaman po ako ng galit, ngunit hindi po iyon malalim dahil inunawa ko po na nalaso nila ang isipan ninyong lahat. Paliwanag ni Madeline. Kumalas na sila sa yakap. Si Sean naman ay tumakbo patungo sa kanya, ngunit hindi niya ito makarga pa. Kaya naman si Digo na ang kumarga kay Sean. Habang ang ama naman ni Digo lumapit sa kanya at niyakap din siya. Patawad sa mga ipinaratang ko sa pag-aakalang totoo ang mga sinasabi nila. Sana lang ay mapatawad mo kami at makapagsimula ulit tayo tulad noon. Daddy, tulad nga po ng sinabi ko, wala po akong tinanim ng sama ng loob sa inyong lahat. Naging maayos na ang lahat sa pamilya ni Digo at sa kanyang ama. Ngayon ay nagsisimula na ang panibagong memories na makekreate nila. Sa hapagkainan, masaya silang nagsalo-salo. Napag-usapan ng mga plano after ng nakaka-stress na pangyayaring dinulot ng mag-ina. I want to marry her again, Daddy. Sagot ni Digo nang magtanong ang ama nito sa plano ni Digo. Ito ang hindi inaasahan ni Madeline. Si Madeline po ang nais kong mamili ng mga nais niyang maging design o themes for our wedding. Kahit simple lang papayag po ako, basta gusto din po ni Madeline. Nakangiting sumulyap sa kanya si Digo.
Wala naman pong dahilan para hindi ko pakasalan si Digo. Oo lang po ang sagot ko palagi sa kanya dahil mahal na mahal ko po ang mag-ama ko. Talagang ang napakahirap hulaan ng mangyayari. Hindi natin inaasahan lahat na sa kabila ng mga paghihirap, narito pa rin kayong dalawa, muling pinagtagpo. Natutuwang wika ng ina ni Digo habang masaya silang pinagmamasdan. Matapos ang dinner sa bahay ng parents ni Digo, umuwi na sila kasama si Sean. Sa ngayon ay sa bahay muna ng ama ni Madeline sila tumutuloy habang pinapaayos ang dati nilang tahanan. Nalaman kasi niya na hindi ito ibinenta ni Digo. Alaga pa rin pala ang bahay nila noon, ngunit dahil nais nilang magsimula muli, nag-request siya kay Digo na iparenovate na lang ito. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya nang mapansing mulat na mulat pa si Digo. Si Sean naman ay nasa gitna nila, mahimbing na ang tulog. Gusto kong bantayan kayong dalawa. Sarap sa feeling na ngayon kasama ka na ulit namin ni Sean. Natatakot ako na baka kapag pumikit ako pagising ko'y baka wala ka na naman. Ayoko na Madeline. Hindi ko na kayang mawala ka pa. Inagka niya si Digo upang ito ay makampante. Hindi ako mawawala ulit. Matulog ka na at pagising mo, ako ang una mong masisilayan. Nakinig naman ito sa kanya at ipinikit na ang mga mata. Hinintay niyang makatulog si Digo bago niya ipinikit ang kanyang mata upang magpahinga na rin. Muling ikinasal si Madeline at si Digo sa loob lang ng isang buwan na paghahanda. Kasabay nito ay ang panibagong blessings na ibinigay sa kanila. Nalaman kasi nilang nagdadalang tao na pala siya. Kaya naman after ng wedding nila, hindi na sila nag-travel pa sa malayo. Nagdesisyon si Madeline na manatili na lang sa bahay since ayos naman na at na-renovate na. Mas gusto kasing mag-spend ni Madeline sa pag-aalaga sa anak niya imbis na mag-travel. May gusto ka bang kainin? Hating gabi na nagising pa siya ngunit ayaw niya nang gisingin si Digo. Ngunit malakas talaga ang pakiramdam nito kaya kahit hindi na siya masyadong gumalaw, nagising pa din ito. Wala naman akong gusto. Pagsisinungaling niya kahit natatakam talaga siya sa carbonara sa mga oras na ito. Sa akin ka pa ba mahihiya? Sige na, sabihin mo na para maibigay ko ang gusto mo. Napangiti siya bago sumagot. Gusto ko kasi ng carbonara. Sorry, maiistorbo pa kita. Nahihiya niyang wika. Hey, tigas ng ulo mo talaga. Sabing ayos lang sa akin dahil gusto kong pagsilbihan ka. Kinaraga siya nito pababa. Si Sean kasi ay mahimbing ang tulog kaya maayos silang makakakilos. Habang nakaupo siya at pinagmamasdan si Digo na magluto, ay nabanggit niya ang tungkol kay Gordon. Si Gordon nga pala, ikakasal na next year sa boyfriend niyang Italiano. Next year pa naman pala pwede pa tayong makapunta. Pero paano pala ang company niya kung doon na siya maninirahan? Takang tanong pa ni Digo. Hindi naman daw sila doon maninirahan. Dito pa rin sila sa Pinas. Kumbaga, sa ibang bansa kasi legal lang maikasal sa same gender, di ba? Napatango naman ito. Heto na ang carbonara mo. Hinagkan siya ni Digo sa noo bago pinagmasdang kumain. Salamat po, Daddy. Anything for my wife and babies. Babies kasi kasama na si Sean natin na mahimbing ang tulog. Natawa siya bago pinagpatuloy ang pagkain. Napakamaalaga ni Digo noon pa man pero mas naging maalaga ito sa kanya ngayon. Lagi rin itong may time sa kanila ni Sean dahil ayaw nitong hindi sila nakakapag-banding. Wala na silang balita sa mag-ina, ngunit hinihiling ni Madeline na sana magsisi ang mga ito sa nagawa nilang kasalanan. Dahil kung siya ang tatanungin, napatawad niya na ang mga ito. Ayaw na kasi niyang may matira pang galit sa puso niya. Gusto niyang makalaya na sa galit dahil mabigat lang ito kung dadalhin pa niya hanggang sa pagtanda niya. Kaya naman ngayon, lahat ng sakit at paghihirap na dinanas niya, pinalitan ng kasiyahan. Totoo ngang hindi palaging nasa mahirap na sitwasyon lang dahil hindi naman magbibigay ng pagsubok ang Diyos kung hindi ito makakayanan at mapagtatagumpayan. Ngayong nakayanan niyang lampasan ang lahat ng yun, paniguradong makakaya din nila ulit lagpasan anuman ang dumating na pagsubok sa kanilang buhay dahil mas matatag na sila ngayon at mas matibay na ang tiwala sa isa't isa.